Hello, magandang gabi po. Ay mag-short vlog lang tayo. Just to correct the impression, the wrong impression brought into the public. Bagong lahat, ako pa pala si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ito pong inyong kaibigan na sa tingin ko lang, pinakamatapang, pinakatotoo na vlogger ng Pilipinas at ang kanyang mga opinion at mga kritiko ay nakasandal po sa katotohanan. Kaya umasa po kayo na maaring hindi kayo conforme sa opinion ko, huwag kayong maglala. Magbigay kayo ng inyong opinion at igagalang natin lahat yan. At ako po ay naniniwala kay Voltaire na nagsasabi, I may not like your opinion, but I will defend to that your right to say it. Sa Tagalog pa, maaring hindi ko gusto yung inyong sasabihin, pero ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang iyong karapatan sa pagsasabi niyan. Or ulitin ko pinaka-correct na English Voltaire once said, I may not like your opinion, but I will defend to death. At hindi ka pala ganun. I may not like what you say, what you said, but I will defend to death your right to say it. Anyway, that's it. So, but then, I love also to quote, bago ko mag-vlog, yung sinasabi ng isang politiko na politician na nakalimutan ko pangalan na sinasabi niya it only takes for good men to do nothing in order for evil to triumph. So anyway, yan po ang mga guiding principles ko sa buhay, kaya po ako narito. Okay, ito ngayon pag-usapan natin ay nabasa ko kasi ang isang post sa Twitter na nagsasabi na bawal na daw i-share yung trailer na ginawa ni Director Daryl Yap patungkol sa istorya sa pelikula na ginawa niya na yung title ay The Rapists of Pepsi Paluba. At sinabi nila na bawal na raw dahil nagsampa puno ng kaso sa korte si Vic Soto na siyang apektado na lumalabas. Ang tanong, bawal nga ba? Okay, ang sagot ko dyan, hindi po. Pero bago ang lahat, nais ko po muna ipakita sa inyo yung bago nyo tunghayan nyo ulit, bago pagbawalan. Pero may posibilidad na magbabawal ang korte. Pero sa ngayon po, nais ko lang i-correct po yung fake news na pinagsasabi na binagbawalan na daw ang pag-share nito. Kaya tingnan nyo, isi-share ko ngayon. Dahil wala pang order ang korte, ay isi-share muna natin. Habang nag-antay tayo ng mga tinatawag na mga ating mga mahilig o ating mga magiliw na subscribers at followers sa Facebook. Okay, ito po. O, i-play natin, ha? Sumagot ka! Dito, ulit. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! So, yan ang ulitin natin. Ipaliwanag mo. Ulitin natin. Kasi ang sinasabi sa ibang mga supporter ni Vic Soto ay nagsasabi na bawal na daw i-share ito. Well, hindi po ako takot na bawal i-share ito ulit. Kasi, bakit? Wala pa namang utos ng korte Mamaya, paliwanag ko sa inyo kung bakit wala. So, anyway, magandang gabi po, Boboy Yusores. Si Susan Ramos de Jesus, magandang gabi po. Si Ruel Cagbay, magandang gabi, Umom Reacts. Ito na naman ulit, ulitin ko ulit, i-share ko ulit. Pakitingnan nyo na maigi bago tayo bawalan ng korte ng tuluyan. Okay, ito yon. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil
hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Okay. So, ibig sabihin, ito yung issue natin ngayon. Itong burning issue sa ngayong mga ilang araw pa lang nakalipas. No? Si Oka Romero, Minyo sa Taban. Pero sir, sa batas ba, pwede makasuhan ang mga nag-share? Sa ngayon, wala naman. Okay, pag-usapan natin ang batas ng libel at saka yung may relasyon sa share at saka batas ng tinatawag na writ of habeas data. Kasi nalaman ko, senior ni Vic Soto sa kanyang Twitter o X ang kopya ng utos ng korte. Ang kopya ng utos ng korte ay simple lang na nagpadala ng utos kay Daryl Yap na sumagot sa petition ni Vic Soto sa RTC Branch 205 Muntinlupa. Na sagutin, yun lang. At tag-set siya ng schedule ng hearing. Yun lang. Wala namang inutos na binabawalan ang publiko na mag-share. Wala lang inutos kay Daryl Yap na bawal mag-share. Ito pa lamang po. So para I just want to make it clear, klarong-klaro, na wala pa pong pelikula na inilabas si Daryl Yap. Sa ngayon na nagsasalita ako po, ay sa tingin ko patapos pa lang ang pelikula na ginagawa ni Daryl Yap. At ang nagawa pa lamang ni Daryl Yap ay yung pag-share ng kanyang trailer. Kung tawagin mo parang mga pasakalye na ang pakay niyan ay mainformahan ang mga tao na mayroong isang magandang pelikula na ipapalabas at abangan ninyo. Yan yung ibig sabihin yan. So, hindi po bawal ang pag-share. So, ngayon, katunayan nga, ako, i-play ko ngayon, isi-share ko pa mamaya ito. O i-play ko pa ulit. Ayan. Ipaliwanag mo sa akin. Magsabi ka sa akin. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Nakasabi dito na ang noong Ipaliwanag 1982, mo sa akin. Magsabi ka sa akin. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! so yan po ang sinabi. Pero tingnan natin Kailan po sa August 17, 1982. So, nakalabas po dito, no? Inilabas ito po, ito ngayon pong umikot-ikot, mga million times na ito na share. At million views na yan. So, ang isa lang ang ibig sabihin niyan, ang tanong, bawal ba mag-share? Ang sagot ko sa ngayon po ay hindi pa po bawal mag-share. Kahit ilang share pa ito. So, bago ko pagpatuloy, nais kong batiin yung mga, parang kababayan ko na rin, mga Bicolano, mga Oragon. Si RC Abad, Marhay na Banggi. Tapos si Bobby Sarmiento. Good evening po, Sir Toto. Loretta Grande, si Sir Vic at Charito Solis po ba ay magkarelasyon? Ayaw ko mag-speculate dyan. Okay, kasi ang alam ko si Charito Solis, siya ata yung tinutukoy na dahilan kung bakit namatay si Mayor Arsenio Lacson. Si Roberto Ocampo, share natin totoo yan. Okay? So ito gayon po. Ipakita ko po yung order na sinasabi na pinakita ni Vic Soto. So, pero ito po yung order Pero nag-crash ang page ko Hanapin natin ang kopya ng order. O ito. So, i-share natin.
Ayan, ito yung order. Order ng korte. Basahin ko ito sa inyo. At ako mismo magsasabi na wala pong utos na binabawalan. Ayan na. So yan ang order. Basahin natin. Ang utos ay pinirmahan ni Judge Lizel E. Akyatan noong January 9, kanina, 2025. At ang sinabi rito, ang title ng kaso, Marvic Vic Castelo Soto. Ito parang buong pangalan ni Vic Soto. Marvic Vic Castelo Soto. So, SP Special Proceedings Case Number 25003. So, ang title is Marvic Vic Castelo Soto, Petitioner versus Daryl Ray Spike Biap and all other persons acting for and on his behalf. Order. Before this court is a verified petition for writ of habeas data filed by petitioner Marvic Vic Castelo Soto, praying that this court issue a writ of habeas data. Finding the petition sufficient in form and substance, let a writ of habeas data issue directing respondent Daryl Ray Spike Biap to submit a verified return of the writ within 5 days from receipt thereof in accordance with Section 10 AM number 08-1-16-EC. Set the petition for summary hearing on January 15, 2025 at 8:30 in the morning to determine the merits of the petition. The parties are enjoined to present that day the respective evidence pertaining to the petition. So walang ortos. Furnish the department, the respondent a copy of this order with a copy of the petition. So ordered. So ngayon, ilang paragraph? 4 na paragraph. Nagsasabi rito ay na inuutosan si Daryl Ray Spike Biap na magsagot. At ang tawag ng sagot ay verified petition. Sa loob ng 5 araw, mula sa araw na matanggap ni Daryl ang utos. At nag-schedule ng hearing o summary hearing kung tawagin sa January 15, 8:30. So magandang manood doon. No, kung malapit na ito sa court sa aking sa aking bahay, manood ako doon. Kung dito lang ito sa Mindanao, manood ako doon. So, yan po ang klaro na order. Okay? So, kung very clear yan, at very clear naman na walang order, pwede nating i-share yan. Kaya, sa totoo lang, mali-mali naman magsabi itong mga iba na nagsabi na bawal na daw. Kaya basahin ko official PE sa PEP nag-post, sabi nila, just in. Kaya, sabi nila, just in, Muntinlupa RTC 25 grants Vic Soto's petition for writ of habeas data. It means that sharing of the teaser and any promotional material related to Daryl Yap's movie, The Rapist of Pepsi Paloma, is now prohibited. Ano ba ito? Sino mga abogado sulat ito? Mali po kayo. Mali. Wala pong utos kasi isugal ko dito pagkatao ko, isi-share ko po ito. Ganun lang kasi bro. Sa ngayon mismo, kasi sa Twitter ako, i-repost ko ito. Repost. O, yan. No, repost ulit. O, yan. O, ito po sila ni Kwan. Nang nagsampa kanina, yan si Vic. Nagsampa kanina sa Muntinlupa. Yan. Yan, si Vic Soto, si Pauline Luna, bumaba. Taba na pala ni Pauline. Tapos si Vic Soto, ganun pa rin katawan. Umakit sa Hall of Justice ng Muntinlupa RTC para magsampa ng kaso doon sa tinatawag na Prosecutor's Office. Sa Hall of Justice po ito. Meanwhile, ito naman ang sagot ni Daryl Yap. Basahin naman natin ang sagot ni Daryl Yap. Sabi niya, agad naman po naming sasagutin ang reklamo kapag nakarating na po sa amin. Ang sa akin lamang,
lahat po ng material na aking inilabas o ilalabas ay nakadokumento. Hindi ko po gawa-gawa para baka panira. Wala pong personalan. Naglalahad lamang po ako ng nangyayari sa nakaraan ng makikita ko na makikita sa mga nilathala noong 1980s na isa publiko naman po yan. Maluwag po sa aking kalooban tanggapin ang isinampang kaso ni Vic Soto. Malaya naman po ang kahit na sino magsampa ng kaso. Gaya po ng naisampang rape case noon ni Pepsi Paloma laban sa kanya na siya pong nagtatanging laman ng teaser na sa caption din po ng post na inuro ng kaso. Ang hindi po tayo at hindi po tayo makukulong. So, maluwag po sa aking kalooban. Ibig sabihin maluwag po sa aking kalooban tanggapin ang sinampang kaso ni Vic Soto. Malaya naman po ang kahit sino magsampa ng kaso gaya po ng naisampang rape case noon ni Pepsi Paloma laban sa kanya na siya pong natatanging laban ng teaser. Nasa caption din po ng post na inurong ang kaso, hindi po tayo nagkulang, sabi niya. Wala po akong sinabing si Vic Soto ang pinatutungkulan ng title ng pelikula. Sila lang po ang nagsasabi niyan. Mahalagang mapanood muna nila ang buong pelikula. Salamat. Okay. So, ibig sabihin, in fairness kay Daryl Yap, ay binasi lamang niya, siyempre takot din yan binasi lamang niya sa mga balita na lumabas noon. At totoo naman yan, noong August 17, 1982, ay nagsampa ng kaso si Pepsi Paloma ng rape case laban kay Vic Soto. Yan ang sinabi niya. Which are, mga balita naman, yung balita nung araw yan. So, ibig sabihin, hindi mo pwede bawalan yan kasi public na yan. Ano naman ang ibig sabihin ng writ of habeas data? Ang writ of habeas data po na nilabas ng Branch 205 ay ibig lamang sabihin po ay kung mananalo, depende po kung ano ang hiningi ni Vic Soto base sa mga sinampang petisyon ng kanyang mga abogado. Hindi natin alam sa ngayon kung ano kasi hindi naman yan sinapubliko kung ano hiningi nila. Pero kung ako naging abogado, siyempre ilalagay ko yan na hinihingi ko na yung detalye sa aking pagkatao ay pribado kong pag-aari ay ibalik sa akin, isuppress at isurrender ng respondyente. Ang respondyente dito ay si Daryl Yap. Pero kadalasan po, yung writ of habeas data ay ina-addressan sa mga government offices. Pero this time, kakaiba ito kasi pribadong tao si Daryl Yap. So ngayon, uutusan ng korte kung ang hinihingi sakasakali na may katwiran si Vic Soto na ipastop dahil kung hindi ipastop ang pelikula at kung hindi ipastop ang mga teaser, ay ibig sabihin, madadamay ang kanyang, masisira ang kanyang pagkatao. Ganon ang ibig sabihin yan. Yan ay kung hiningi ni Mr. Vic Soto. Pero ang tanong, bakit hindi binigay, bakit hindi nag-utos ang judge na binabawalan ang publiko na mag-share? Hindi niya inutos na binawalan si Daryl Yap na mag-share. Ibig sabihin po lamang ay pwedeng ganito. Hindi po napatunayan ni Vic Soto sa kanyang petisyon, hindi napatunayan ng abogado niya na ay napakahalaga ng impormasyon na dapat babawalan. Gaano ba kahalaga yan? Mamamatay ba si Vic Soto kung hindi babawalan? Ibig sabihin lang yan ay hindi kumbinsido ang korte kung may argumento man na nagsasabi na kailangan kasi buhay na ni Vic Soto ang katapat kapag hindi papipigilan. So the fact na hindi pinayagan ng korte, ibig sabihin, kulang ang argumento para sabihin na kailangan itago sa bayan. Ngayon, sa kabila naman ng lahat, hindi ko lang alam. Siyempre, hindi naman ako abogado dyan. Ina-analyze ko lamang para maintindihan ninyo. So maari po na magsusumiti ang abogado naman ni Daryl Yap ng pruweba. Lahat ng newspaper, isumiti niya. Lahat ng mga lumang newspaper no 1980s, andyan niya, kompleto yan. Pumunta lamang po kayo sa National Archive, doon kayo sa National Library, humingi ng kopya. Kompleto yan kasi lahat po ng dyaryo sa Pilipinas
ay binibili ang kopya ng National Library at ilagay, i-compile nila. Ganun po yung obligasyon ng National Library. Ang tawag niyan, National Archive. So, nandyan yan, ibig sabihin kung nandyan yan sa National Archive, mga laman ng balita nung araw ay hindi po kayang pigilan ni Vic Soto yan. Hindi yun ibibigay sa kanya ng judge. Kung may bagong impormasyon na hindi pwede ilantad sa publiko at lalabagin na ang pribadong karapatan ni Vic Soto, saka pa lamang yun mababawalan. Pero sa ngayon, sa nakikita ko, na lahat naman yan ay public domain na. Nailabas na sa mga dyaryo noong araw. Nailabas na sa dyaryo namin noong araw, People's Tonight. Editor ako sa People's Tonight. Isa yan sa mga laman ng mga balita namin noong araw. Nung nabinuhay ang kaso. Kasi nga, ayon sa pagkakaalam ko, sa mga balita na nabasa ko, ay sumampa nga naman ito noong August 17, 1982, ng rape case laban kay Vic Soto. Ang alam ko, 3 ang kinasuhan dyan. Si Vic Soto, si Joey De Leon, at saka Richie De Horse. Ang sabi ko Richie De Horse, pero ang sabi Richie De Horse. Yung kaso yan ay sinampa sa Office of the City Prosecutor. Pero hindi yan nag-prosper. Kasi nga, nakakakuha ng affidavit of desistance. At ang sabi sa balita dyan, ay si Tito Soto ang nagpapirma kay Pepsi Paloma ng desistance. Ang tanong, pero mayroong namang issue na yung pirma ko ni Pepsi Paloma ay hindi niya pirma, kundi pirma ng nanay niya. Kumbaga, pwede mo sabihin na nagkalukuhan. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin ang kwentong ito. Nung nandun ako sa People's Tonight, ako po isang editor doon, ay nakita ko na yon po yung namatay na kapitan, barangay chairman, si Ray de la Cruz. Si Ray de la Cruz ay barangay chairman na talent manager ng mga soft drink beauties. Ang mga soft drink beauties niya ay si Sarcy Emmanuel, si Coca Nicolas, at saka si Pepsi Paloma. So, ngayon, gumalaw din yon, ng panahon na yon, na nagsasampa, binubuksan nila ang kaso laban sa Three Stooges. Ang Three Stooges noon ay tinatawag na, ulitin ko lang, si Vic Soto, si Joey De Leon, at si Richie De Horse. So, yan po. Ngayon, kung ano man ang totoo, ay sa totoo lang, kung ako tanungin mo, hindi magpapile ng reklamo si Pepsi Paloma kung walang bahid na katotohanan yan. Ibig sabihin naman, ang kulang na lang doon ay ilatag sa korte yung kaso. Ang problema lang, hindi na umabot ata sa korte. Kasi nga, withdraw. Withdraw dahil sa pumirma na si Pepsi Paloma ng affidavit of desistance. Yan po ang kwento. So ngayon, ang tanong, ano pa ba ang pwedeng pagbawalan ng korte dito? Kung ganun, na ang teaser, lumalabas po, ang teaser ay nagkikwento lamang tungkol sa tanong, ikaw, nirape ka ba ni Vic Soto? Tanong, yan ang teaser. Nirape ka ba ni Vic Soto? Ang sagot naman doon ni Pepsi Paloma ay, oo. Ngayon, nakabase yun sa sinampang reklamo. Sigurado ako nakakuha ng kopya ng original copy ng reklamo na sinumpaang salaysay si Daryl Yap. Kaya doon niya nakabase. So kung iyon ang binabase, hindi pwede bawalan ng korte ang mga bagay-bagay na nailabas na sa dyaryo. Okay? So ibig sabihin, nagbablog ako dito para i-correct lamang ang impresyon na bawal na raw mag-share. Hindi pa po. So ngayon, i-advise ko naman kasi sa inyo na kung marunong kayo mag-download, i-download nyo na. Total teaser lang naman yan. I-download nyo na kung gusto nyo. Yan po ang katotohanan dyan. So, ano pa ang pag-usapan natin dito, patungkol dito? Sa libel naman. Sinabi naman ni Vic Soto na nagsampa siya ng libel na 19 na libel o 19 counts of cyber libel against filmmaker Daryl Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court noong
kanina, January 9. This legal action stems from Yap mentioning Soto's name in the teaser of his upcoming movie, The Rapists of Pepsi Paloma. Soto was accompanied by his wife, Pauline Luna, during the filing, and a writ of habeas data was granted prohibiting the sharing of provisional materials for the film. Mali. Wala nga prohibition eh. Okay, pakinggan natin si Vic Soto, ha? Pakinggan natin. Dali lang. Okay, ha? Pakinggan natin si Vic Soto. Ito. I-play natin ang mga sinabi ni Vic Soto. In-interview siya, nag-file siya ng kaso ka na sa Muntinlupa. O, ayan. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. A lot of people have been asking me, ano reaction mo? Ito na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan nito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. So, okay ha. Dahil may sagutin ako. So, lumalabas po na, ayan, present ko na sa inyo yung sinabi ni Vic Soto. Nagsampa siya ng kaso na sabi niya, nagsampa siya ng kaso na dahil siya ay laban daw sa irresponsable na paglabas ng pagsalita. Pero ang ulitin ko lang din lang ay wala pong biinutos ang RTC Muntinlupa Branch 205 na nagbabawal na kahit sino man na mag-share ng teaser. Klaro yan. Siguro sa sobrang mali din naman sila, nilabas nila sinulat nila sa kanilang mga Twitter pages na bawal na daw. Binasa ko ang utos ng korte. Klaro-klaro na walang laman na pagbabawal. Okay? So ngayon, pinapaliwanag ko lang dito sa inyo, ulitin ko lang ang writ of habeas data, o hindi pa po binigay ng korte, kundi maghihiring pa lamang sila. Inutusan si Daryl Yap na sumagot within 5 days. Verified petition. At inutusan din si Daryl Yap at saka si Vic Soto na magkaroon sila ng hearing sa January 15, 8:30 a.m. at magkaroon ng tinatawag na summary hearing at malaman ang merito ng kanilang aplikasyon para kung pagbigyan ba ang writ of habeas data o hindi. Ulitin ko lang, hindi pwedeng sakupin ng writ of habeas data ang mga bagay na naipas sa publiko na, yung mga naisulat sa dyaryo. So, kung ganon, let it be said na siguro naman ang kalayaan kasi natin dito sa pagpapahayag, karapatan natin dito na malaman at dahil po ay ito po ay tinatawag na matters of public interest. Kasi public figure po si Vic Soto. Kaya kung matters of public interest ay hindi rin tayo pwedeng bawalan na magbabawal sa ating kagustuhan na makikita kung ano ang meron. Kung ano yung mga issue. Siyempre lahat po tayo ay magkaka-interest. At alam naman natin po na si Vic Soto ay isa sa pinaka-popular na tao sa Pilipinas. At kung popular, ay may karapatan ang bawat sino na Pilipino na makialam at alamin. Pero hanggang doon lang, ulitin ko lang, kung ano pa ba ang private affairs ni Vic Soto na hindi masama, ay yun lamang po ang masasakop. Kagaya nan, kung sino yung mga hindi nailabas sa dyaryo, hindi yung pwede pakialaman. So magbabasa na lang ako. Deceit, sabi niya, pero mali talaga yung pagbanggit sa pangalan
kung yun ay pelikula, ay, alam mo, I go with Daryl Yap. Ang sinabi kasi ni Daryl Yap, kung ganon, yun naman kasi ang laman ng kaso na sinampa noong 1982 ni Pepsi Paloma. At sinabi niya roon na si Vic Soto ay isa sa tinuro niya na nag-rape sa kanya. Okay? So kung sinabi na yan, parang inulit lamang ni Daryl Yap. So ibig sabihin ay kinuwento niya lang kung ano yung laman ng reklamo. I will go with tinatawag na ng mga karapatan natin ng kalayaan ng lahat ng mamamayan sa media, kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa paglilimbag, at kalayaan din sa pagsasalita. So, good evening Katoto, RD Sports. So, kaya lang siguro maintindihan ninyo, ganun pong ating batas. Okay? Hindi na pinag-usapan dito, sa totoo lang, kung totoong rape o hindi. Pero ako, naniniwala ako na totoo. Sa totoo lang, ha? Kasi hindi naman magkakaso yung babae kung hindi naman ito totoo. Pero, andun din ako sa katotohanan na hindi na po kayang patunayan na mayroong rape. Sapagkat po, ang mga testigo na pwedeng tumistigo na mayroong rape ay yung biktima mismo na si Pepsi Paloma pero patay na. Ngayon, may dagdag ko lang dyan sa kwento na kung nang namatay, paano ba namatay si Pepsi Paloma? Ni-report ng police investigators na siya ay nag-suicide. At may iniwan daw siya na suicide note ng dahilan kung bakit siya na-depress at nagpakamatay. At nilagay doon daw wala lang siya daw pera. Which is, sa totoo lang, hindi ako maniniwala. Sa tingin ko, ang dahilan magpakamatay siya ay wala na siyang pag-asa at desperadong na. Ganun na kasimple. Si Pres Perez, mapiabingi para makita at maliwanagan lahat sa kaso. Tama. So ngayon, sa totoo lang dahil sa kasong sinampa ni Vic Soto kasama ang libel, siyempre, mapilitan naman magdepensa si Daryl Yap. At kung mapilitan magdepensa si Daryl Yap, mabubuksan ulit ito ang kasong yan. So, naimbang garabing, pagaw-baker. Tapos, kung mabubuksan, mapag-usapan ulit. So, kung ako si Vic Soto, sana hindi na lamang ako nagsampa ng kaso. Kasi, mabubuksan naman ulit ito. So, ganun din po, sa tagal ko po sa pagdidyaryo. Ang lahat po ng mga tao na nagsasampa ng libel ay yung mga action na yan ay nagpapatunay na totoo. Kaya nga, I would advise Vic Soto, huwag na kayo magsampa ng kaso. Hayaan mo na lang na ganun. Mag-issue ka lang ng statement. Whatever it is, ginagalang ko ang karapatan ni Daryl Yap bilang direktor na bumuo ng pelikula. At ginagalang ko rin ang karapatan niya na nagkikwento lamang siya tungkol sa kung anong nangyari. Sa kung nagkwento sa tungkol sa anong nangyari, at least kinikwento niya na rin ni Daryl Yap na nag-withdraw ng kaso si Pepsi Paloma. So hanggang doon lamang. At bahala na kayo, pero pinanindigan ko na ako ay inosente. So ganun sana ang gagawin niya. Kung ako yun, magdesisyon. Okay? Kasi ang nangyari po kasi sa Amerika ay mayroong batas po sa Amerika sa mga libel cases. Kapag ang isang tao na magsasalita laban sa isang tao at ang pinagsasabihan o di kaya subject matter ng pinagsabi na salita o balita na nakakasirang puri ay may karapatan naman ang mga nagsasalita na kung sino man na magsasampa ng kasong libelo ay pwede rin maghabla yung mga sinasampaan ng kaso kagaya ni Daryl Yap. Kung sa Amerika yan, pwede si Daryl Yap mag-counter case. Ang counter case doon, tinatag sa Amerika, ay slap case. Anong slap case? Strategic lawsuit against public participation. Sa Tagalog pa, yun ang kaso na ang pinakapakay ay bawalan ang publiko na sumali sa usapin. At kung binawalan ang publiko, ibig sabihin ay ang gusto ng politiko halimbawa na nasira ay para hindi daw siya masira sa mga botante. Pero binabawalan talaga ng batas yan kasi ang mas ginagalang ng batas, yung kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa paglilimbag ng mga dyaryo. Okay? So ganun po ang kahalagahan ng kalayaan na yan. At dyan po na ilalagay yan sa
Section 4, Article 3 ng ating Constitution, pinakamataas na batas. Mas mataas pa po yan kaysa writ of habeas data. Ang sinasabi po doon, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the nor the right to peaceably assemble or petition the government to redress for grievances. So, ibig sabihin, talagang inuutos ng batas natin, ng konstitusyon, na bawal gumawa ng batas na magkikitil sa kalayaan ng pagpapahayag, kalayaan ng pagsasalita, at kalayaan ng paglilimbag o di kaya pagpapublish, at kalayaan sa pagrarally, kalayaan sa pagsusulat sa gobyerno para sa minimithi mong reklamo para makakakuha ka ng remedyo sa gobyerno. So kung bawal gumawa ng batas, ibig sabihin, mas mataas ang kalayaan ni Daryl Yap para magsagawa ng pelikula at ilabas yung mga nakalipas. Okay? So without any more setting, he is not even actually saying na totoo na nirape nga ni Vic Soto si Paloma. Pero ang isa lang diyan ay sinasabi lang kung anong nangyari. Siyempre, kasama rin sa kwento yun na nangyari na na-dismiss ang kaso. Dapat lang para fair naman sa mga Soto. Para fair din naman kay Joey De Leon at fair naman kay Richie De Horsey. At fair din naman kay Tito Soto. So, yan lamang po. Kaya tayo po, kasama si Erwin Tulfo, kung ano ginawa natin sa nakaraan, yan po ay hahabulin ka hanggat kinabukasan. So, the long arm of the law will really catch on you. So, kagaya nito kay Erwin Tulfo, yung pagsisinungaling niya na TNT siya, hindi po siya TNT. He actually acquired Philippine passport in the name of Rich Sylvester Tulfo. Kaya parang gano'n na rin yun. Sa kaya nga, mag-ingat kayo kung anong ginagawa nyo ngayon, sa kinabukasan baka somebody would be coming back to you at ikaw ay peperwisyo. Kaya ang akin lang dyan is, everything is fair, no? In life. It will be an open book. Whatever you did, whatever I said will be form part of the public. So whatever I said, I cannot take it back. Kagaya rin yan sa nangyari. Kung anong ginawa ko, hindi ko na pwede mababawi yun. So it will form part of the story or history. Ganun lamang po. So si Iwatani Japan, so si Biko, sa totoo lang, sa tingin ko hindi maapektado si Biko dito. Si Biko naman ay isang napatunayan naman niya na isang napakagaling na mayor. So ngayon, kaya nga sabi ko, nag-vlog ako kanina, kung may pwedeng mangyari dito na ang nagpakana dito o di kaya kung hindi inosente si Daryl Yap, maaaring nagpapinansya kay Miss Sara Diskaya na siyang mayamang bilyonarya na may-ari ng St. Timothy Construction at St. Gerard Construction na siyang kontraktor sa napakaraming bilyon-bilyong proyekto sa Pilipinas. At siya rin isa sa mga kumpanya na nanalo sa bidding sa Miro sa computer na gagamitin sa eleksyon. Okay? At tumatakbo din kasi si Sara Diskaya na mayor ng Pasig. Sa totoo lang sasabihin ko, determino ka kahit luluha pa ng dugo yan si Sara Diskaya. Hindi siya mananalo laban kay Biko Soto. At kung ganun man, so pwede ko tinitingnan na pwedeng mangyari na si Sara Diskaya ang nagbigay ng pundo para siyempre 20 million lang, mahina pa yan para kailanganin mo para gumawa ka ng pelikula. So para magawa pelikula, Daryl Yap must have the money. Siyempre hindi naman siguro kung papatok sa takilya ang kanyang gagawin. Siyempre style ngayon, ilang araw lang sa pelikula sa mga movie houses natin, pero doon tatabo yan sa Netflix o sa kung ano na pang mga pelikula naglalabas. Meron ding Apple Movie, marami-rami na kasi kayo. May Viva Movie din. Pwede rin kikita dyan sa ganun. Okay? So hanggang dyan lang muna at i-share ninyo kung gusto niyo hanggat wala pang utos ang korte na binabawalan kayo. So, Marilo Fabian, hello Dr. Kasing, good evening sa lahat ng mga katoto. So, Iwatani Japan, Boto si Biko, Tito Soto. Tapos si Fernando Rafael Fernandez, Cuervo. Is the case of Pepsi Paloma an unresolved case? Unresolved siya, senyor,
kasi nag-withdraw daw. So, unresolved. So, RD Sport TV, maaari bang makasuhan ng mga nag-share ng thriller? Hindi po makasuhan kasi nag-share ka lang. Ngayon, may decision na po yan sa kaso na isa ako sa petitioner na dinesisyonan ni Justice Abad na yung pag-share at pag-comment, basta hindi ka lang original author ng mga comment mo, ay hindi ka pwedeng kasuhan kahit libel, hindi ka magkakaso. Jerry Santiago, dapat buksan ang kaso. Sa totoo lang, mabubuksan tuloy lalo. Kasi nagsampa siya ng kaso eh. Pero kung hindi siya nagsampa ng kaso, mababao na lang yan sa limot. Si Pres Perez, noon literal na chismis lang. Ngayon, dahil sa SOCMED, lumalabas ang katotohanan. Yun. Kaya pasalamat din tayo, merong SOCMED. So Pagao Baker, Raimbag Rabi, so Pres Perez, para makita maliwanagan ang lahat. Tama, yan ang pinakatama. Maliwanagan ang lahat ng Pilipino. Baby De Castro, Tamtam, Big, kasuhan mo din si Toto Kausing. Bahala siya kung kumaso siya. Welcome. Sisikat ako lalo niyan. Si Sir Balmaceda, good evening, Katoto. Sabi naman, deceit. Ulitin ko na basa deceit ha. Pero mali talaga yung pagbabanggit sa pangalan. Sinabi ko na, pinaliwanag ko na po na walang mali doon. Kasi iyon naman ang nakabase sa kung anong naibalita nung araw. So, anong twister post? Sino ba ang nagsabing bawal na daw? Ayun, ang nagsabi dyan, kampo ni Vic Soto. Kampo ni Vic Soto nagsasabi. Eliadron, may pasabog isang vlogger. Ang dahilan daw na pag-TNT ni Rich Sylvester sa Amerika ay dahil di umano involved siya sa dollar smuggling. Yun. Alam ko yun, si Kaper Silapid nag-expose. RC Abad, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Tama po, andun po ako. Perni Pinto, oy Jordan, good evening, bossing, ingat. Eleanor Claveria, politiko lang po, yan makatagal na yan sa issue na yun. Win Zorilla, ang linaw ng paliwanag ni Toto Kausing, Candido Silva Espineli. Tapos, Candido Silva Espineli, good evening po, Toto. Jose Agi, yes to Vico Soto, Dada, pero yung fake na perma ni Paloma, sure po ba kayo? Hindi ako sure dyan. Inaaligasyon lang po. No? Okay, matutunghay natin, mapanood natin pelikulang yan. Kaya inaasam ko na mapanood kasi wala ako nung araw na yun na nangyari yan. Ay hindi ko naman alam lahat yan. So mas maganda, in-expect ko na ilalabas ni Daryl Yapin sa pelikula, panoorin natin. Just once and for all para matapos ng issue. So Jigger Riarte, sa buhatan na yan sa Comelec para sa isang mind conditioning sa dayaan ng Comelec. Dolan, yes to Vico, no to Tito. Si Putin, Dolan, yes to Vico. Si Putin, Dada, Iwatani, Japan, good evening, no? Tapos, sino pa? Pres Perez, Jigger Riarte, RC Abad. So, Bobby Sarmiento, Loretta Grande, Roberto Ocampo, share natin. Okay, Romero, Minyo sa Tabon. Pero sir, sa batas ba, pwede makasuhan ang mga nag-share? Hindi pwede makasuhan. Ulitin ko lang ha. Boboy Yosores. Okay, so nasa inyo yan. Sa ngayon ay wala pang bawal, mas maganda i-share natin. Kaya, at dinadasal ko rin sa korte na huwag bawalan. Kasi mas importante, mas mahalaga ang kalayaan sa pamamahayag na siyang magbibigay liwanag para sa mga tao na kung ano talagang issue. Let that be open to the public. Para naman, dalawa naman bagay ang pwedeng mangyari dyan eh. Either, tutulong kay Vic Soto na matanggalan ng tinatawag na pagdududa si Vic Soto, di kaya maipakita kung talagang totoo o hindi. Pero at least, ikikwento lang kung ano nangyari para mabuksan naman ang kaisipan natin lahat na kung anong mga kasalanan mo ng araw, huwag ka talaga gumawa ng kasalanan kahit na itatago mo pa. Kasi darating din ang panahon, hahabulin ka rin sa kinabukasan. Okay? Hanggang dyan lang tayo po at magandang salamat. Okay. Maniwala pa ako, guilty si Vic. Siyempre, paniwala na lang sa atin. Okay? Salamat si Arman din, nagkuhan din siya about sa Tulpo. Mamaya po, bago magbibira po ako kay Tulpo.